Ang oras po natin, alas 6:33. Nasa linya po natin, Assistant Secretary Albert Domingo, tagapagsalita ng Department of Health. Asek Domingo, magandang umaga po. Hello. Hello. Good morning, Melo. Magandang umaga sa lahat na nakikinig at nanonood sa atin. Opo, kami po ay napatawag sapagkat interesado kami dito sa sinasabi ng DOH na may bala kayo sa DOH na maglagay ng mga floating clinics ba ito? Floating hospital? Kasi marami po yun. Sa totoo lang, nasa pool ninyo ang problema sa kalusugan ng nandun sa mga malalayong lugar na hindi because of lack of access at saka siyempre kulang sa mga doktor. Hindi mabigyan ng atensyong medical po, Dr. Domingo, Asek Domingo. So ano po ito? Kailan po mangyayari ito at ano po talagang plano dito, Asek? Yes, tama yan, Melo, no? Nakita ng Pangulong Marcos at ni Secretary Arbosa na yung talagang problema ay kulang dun sa gitna. Ano yung gitna? Yung pinakataas kasi yung ospital na malaki ang kapasidad at may equipment, etc. At yung pinaka-komunidad natin, yung mga health center. Pero yung gitna, yung hindi naman kailangang i-admit, pwedeng gamutin ng 2-3 oras, tawag namin yung mga doktor doon is urgent care. Yung floating clinic, so yun ang sagot sa tanong mo, Melo, hindi siya balak na ospital na malaki. Ito ay mga clinics na magko-complement at ito yung tatanggap sa ating mga pasyente na kunyari ang bata, hinihika, marami tayong mga kabataan na ganyan, no? Hindi naman sila kailangan i-ospital, baka kailangan lang i-nebulize tapos napapaubi rin. Imbis na pupilahin mo sila sa ospital na mahaba ang pila, doon mo sila dadalhin. Yun ang plano. Opo. Ano po ba ito? Siyempre, barko po ito. Na iikot po o mag-station na po, hihimpil na po doon sa mga tinatawag natin na mga island provinces o municipalities. Ganun po ba ang plano, Doktor? Asek? Budget, yeah. Go ahead po. Hello. Teka, putol-putol. Alas 6:36, floating clinics. Ayan. At rekomendado ng DOH kay Pangulong Bongbong Marcos. Kahit nga doon sa mga probinsya, may mga ospital na sila doon eh. Kulang pa rin sa doktor, kulang pa rin sa pasilidad eh. Ano kaya ang laman nito mga floating, pag natuloy ito, itong floating clinics na ito, ano kaya ang laman nito? Kumpleto kaya ito sa mga, aliba, yung mga pasilidad, no ha? May x-ray ba ito? Meron ba itong ultrasound? Ano pa ba meron dyan? At meron na ba talaga na ganyan po ngayon? At mas pararamihin pa. Alas 6:36 po oras po natin. Ayan na po uli si Asek. Asek Domingo, hello. Hello, Asek. Yes, hi Melo. Yeah, sorry na mobile kasi tayo. Opo. Speaking of mobile, yes, yung mobile natin, yung parang mobile clinic yung konsepto ng ating floating clinic. Pero pang dagat kasi siya. So, pwede siyang umikot kung depende sa budget natin kung ilan yung magagawa natin. Pero ang priority natin talaga is yung mga isolated island municipalities. Ganun po. Okay. So, meron na po kayong mobile clinic sa ngayon? Ang DOH? Hindi yung floating yung mobile clinics, nag-procure na ang DOH, kung di ako nagkakamali, yung total order is 1 per province, umabot ng, so 83 yan, no, provinces. Opo. Pero by batches ang i-deliver. Yung mobile clinic, which is the inspiration for the floating clinic, ano naman siya, isa siyang land, parang bus coaster ba yun, yung maliit na coaster. Opo. Tapos ang idea is, meron siyang diagnostic, ngayon, hindi nga siya parang ospital, pero kaya niyang kumuha ng dugo, ultrasound, x-ray, at kung kaya may mga buntis, pwede siyang tignan doon sa mobile clinic na yun. Yung floating clinic, meron na kayo nun? Yung floating, wala pa, nakaplano yan. Pero meron tayong mga sea ambulance, Melo. Yung mga sea ambulance, ang kanilang purpose talaga is transport lang. Ang pinagkaiba ng sea ambulance sa floating clinic, yung floating clinic pwede nang tumingin, pwede nang mag-diagnose at basic treatment, no? Kasi yung ambulansya kailangan mo lang i-stabilize at dalhin sa pinakamalapit na ospital ang ating pasyente. Opo. So ano po ang lalamanin ng floating clinic na yan? Ano pong mga meron dyan, Asek? Yung ating, ang ating konsepto niyan is yung tinatawag na urgent and ambulatory care. Ano ba yung mga halimbawa ng urgent and ambulatory care? Nabanggit ko rin kanina, kunyari pag sa hika na kailangan ma-nebulize, number 1 yon. Number 2, yung mga basic na sugat, hindi yung agaw buhay pero yung mga trauma, kunyari for example lang, sa mga lugar na malakas ng sports activities, water sports, nabalian, ganyan, pwedeng gamutin kung hindi naman kailangang operahan. Number 3, ang mga ating
serbisyong pagbabakuna. Although primary care yan, syempre may kasabay na rin yan na check-up. So pag tinignan ang nanay, ang baby, kayang gawin ng mga mobile or floating clinics yan. Maganda po yan kung talaga pong mangyayari po yan at saka regular na makakaikot po. Maari lang yung iba doon, nandun na po naka-standby yung mga floating. Kasi ano yan nandyan na po lahat. Ibig sabihin po, sabi nyo, pwedeng may x-ray, may kung ano-ano na dyan, ano? Na Yes. mapupuntahan ng ating mga kababayan. Opo. So, Yes, yun ang plano natin, Melo. Kasi ang sabi nga ni Secretary Ted, no, yung first sa kanyang 8 priority agenda, bawat Pilipino ramdam ang kalusugan. Yun, literal na kailangan mailapit sa kanila, hindi yung papapuntahin mo po sila sa malayo. Tama po yun, yung access. Iba, talagang tatawid pa ng dagat po para makapunta doon sa mga clinic pa lang yun, di pa ospital. Yung palang Yes. Sultan Kudarat po, meron na yan Ospital pa nga Yeah, yun ang actually inaaral natin ngayon na model kasi syempre sabi nga nila, 'di ba, necessity is the mother of invention. So, yung Sultan Kudarat isa yan sa ating mga probinsya na maraming geographically isolated and developmental areas. So, nung nakita nila na kailangan ganyan, yan yung nag-inspire kay Sec Ted na baka pwedeng gawin natin to nationwide. Ang importante, Melo, is yung maintenance and operation, no? Kasi madali kasing madaling magpagawa at mag-install ng ating mga floating clinics. Pero syempre, tinitignan natin paano ginawa ng Sultan Kudarat na tuloy-tuloy at umaandar ang kanilang floating clinic. Opo. Kung yan ay national project, di mas malaking pondo po ang pwedeng ilaan dyan. Kasi yung LGU nga, kaya nila national government pa, hindi kakayanin. Ano po, ASEC? Yes, Melo. Actually, hindi lang yung funding. Ang usapin din dito yung tao. Kasi ito yung mga hindi masyadong napag-uusapan. Buti na bring up mo, Melo, no, na yung ating human resources, meron kasi yung mga LGU, kadalasan may tinatawag na PS cap, yung personal services cap, na parang hindi sila pwede mag-hire ng lampas sa isang level. Pero kami sa DOH, hindi kami subject doon. So, yan ang isa sa mga pinag-aaralan na pinatutupad dun sa isa namang proyekto, yung bagong urgent care and ambulatory services, bukas centers. Yan naman yung parang mas malaking version. Kung may mobile clinic, may floating clinic, merong bukas center, hindi siya ospital, pero hindi rin siya rural health unit. Nasa gitna siya. Tawag sa lahat nito, Melo, is primary care. Opo. Okay, so yan yung mga nandun sa mga isolated island provinces and municipalities. Yung po mga nasa bundok, kaya bang abutin? May binabanggit kayo kanina, mga mobile clinics. Kaya bang puntahan po ng mga mobile clinics po yung mga nandun sa liblib, yung mga kabundukan po, Asek Domingo? Yes, Melo, ang balak natin dun sa ating mga mobile clinic, kasi alam natin kahit paano may mga lugar talaga na hindi yan makakaakyat or titigil na lang yan, tapos yung susunod na daan, putikan na, kailangan lakarin, etc. Meron siyang tinatawag, nakakatuwa ang teknolohiya ngayon, yung telemedicine. Meron siyang, nakita ko meron siyang backpack sa loob na may remote stethoscope, may tinatawag naming telemetry. At ang maganda pa kasi, inaaral namin kung paano gawin yung ating satellite internet. Pagamat ngayon isang brand pa lang yung sikat, sabihin na natin kasi siya pala yung nagde-deploy worldwide, si Starlink. Pero inaaral natin kung meron na bang competitor, baka si Google meron. Ang importante, available na yung technology sa Pilipinas na kahit sa malayong bundok, basta merong malakas sa pangangatawan na batang doktor, dala-dala yung backpack ng equipment, at merong satellite internet, pwede siyang kumonek dun sa kanyang home base, which could be the mobile clinic na nakapara or yung bukas center na nasa mas malapit sa ating mga syudad. Opo. Siyempre, doktor, ganito, pwedeng yan mangyari. Merong mga clinic, ganyan, di ba? Free naman, mobile clinic, floating clinic. Yes. Ganito naman ang tanong ng mga kababayan natin. Siyempre, resetahan ng doktor yan. Paano naman po yung gamot? Libre po ba yung gamot yan? Lalo na yung mga nagme-maintenance. Opo, baka tingin-tingin lang po yan. Baka konsulta lang po, doktor. Magandang tanong yan, Melo, at i-connect natin dyan yung ating sinasabing primary care benefit o yung konsulta package ng PhilHealth. Opo. Yung konsulta package, kung ano yung mga laman ng mobile, floating, bukas clinics, ganyan, andun yung mga pwede siyang 13 or 15 diagnostics, x-ray, sa dugo, ganyan. Tapos meron din siyang 21 na mga gamot, kasama yung mga common maintenance medicines like metformin, kung di ako nagkakamali, losartan sa high blood, nandoon siya. Pinopondohan siya ng PhilHealth. Yan yung sinasabi na konsulta package na primary care. Ayun. In partnership with PhilHealth na po yun, doktor.
Yes, that is the plan. Yan yung ating design kasi alam nga natin ang goal natin is sustainability. Ayaw na natin ng dole out na parang sabi nga ni Secretary Ted, ang inspiration niya dito sa primary care services, yung ginawa ng Pangulo at ng First Lady, yung Love for All. Pero syempre, hindi naman mangyayaring forever yun kasi high effort yun. Ang sabi sa kanya ng Pangulo at ng First Lady, nag-meeting na sila actually ng Pangulo a few weeks ago. Itong primary care kailangan sustainable at ating palawigin sa buong bayan even beyond the Marcos administration. Opo. Sige po, Asek. Salamat po. Sana po matuloy po ito sa lalong madaling panahon. Ang magandang programa po to. Good morning po sa inyo, Asek. Salamat, Melo, at magandang umaga. Assistant Secretary Albert Domingo, spokesperson ng Department of Health. Oras.